Okay, mga ka-people, mga kabayan natin, magandang gabi. Magbigay lang tayo ngayon ng reaksyon tungkol dito sa pangwalong araw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung makikita natin at mapakinggan natin ngayon itong mga estilo ng majority at saka minority na magtanong sa witness, yung mga minority naman natin ay talagang naghanap ng katotohanan. Pero ito yung sa majority natin, parang scripted na ito mga ka-people. Alam na nila, alam na ng witness kung ano ang itanong kasi nag-usap-usap na ito sila. Kasi sa prosecutor at saka yung mga majority. Kaya wala nang kaduda-duda kung magtanong at sumagot ang witness kasi pinag-aralan na nila. Yun talaga ang totoo nangyari ngayon dyan sa impeachment. Pero sa bandang huli ay mananaig pa rin ang katotohanan. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo ay sinasabi kung tayo ay tumitingin sa ating banal na kasulatan, may hangganan lahat. Mas lalo na kung kasinungalingan palagi ang ginagamit at pinairal, yun ay talagang may hangganan, mga ka-people. Tingnan natin itong si Senador Tulfo. Magaling talaga ito magtanong, magaling mag-imbestiga. Basta doon sa estasyon niya, naka-vlog at sa mga parte sa mga kabit. Kaya nga tinatawag itong idol. Pero dito sa tanong niya ni Matibag, kung ating pakinggan o ating i-analisar ngayon, kayo na mag-analyze, hindi ako magdesisyon. Pakinggan lang natin at i-comment na lang sa baba kung tama ba yung tanong o matagal na pinag-aralan. Kasi bawat tanong nitong majority, dinidiin nila itong si VP Sara. Gusto talaga lang tanggalin kasi pag hindi ito matanggal, hindi ma-impeach itong si VP Sara, yung kulungan na pinagawa nila doon sa Quezon, yun, yung bagong pinarenovate ng DILG ni Remulla, sigurado punong-puno yun. Mapuno yun talaga. Simula sa congressman hanggang sa mga galamay dyan, sigurado. Paslak yan doon. Tingnan mo itong tanong ni Senador Tulfo ngayon. Parang kung pakinggan mo yung, kung i-analyze mo yung tanong niya at saka yung tono ng boses, gusto niya nga ipahuli na itong si Sara. Bakit hindi daw hinuli? Yun talaga ang totoo sa tanong niya ngayon. Kaya pakinggan natin yung tanong niya. At isa pa, yung tanong naman ni Kiko Kicks kay Matibag, ang layo ng tanong mga people, napakalayo. Ang sinabi ni Kiko Pangilinan ay hindi tanong, parang parabol. Parabol mga ka-people. Parang pakinig niya, ipadinig na lang, iparating sa mga taong bayan na taong bayan talaga ang makaintindi. Anong tingin ni Kiko? Bobo itong ating mga taong bayan? Yun ang sa tingin niya eh. Kaya yun ang pinalabas niya. Na kung sa rating daw, basihan, kung 100% pa yung rating mo, maka-epekto ba yun doon sa mga tanong na betrayed ngayon na nakatopic doon sa kanilang investigasyon? Yung pagtaksil ng Vice President na sinasabi niya na patayin ang
tatlong kalaban niya. Malinaw na malinaw kahit elementary o grade 1 pa lang o baka may kinder pa dyan maintindihan yung sinabi ni BP Sara na kung papatayin ako, mayroon akong inutusan na papatay sa iyo. Bakit kung sila maglagay sa kanilang mga affidavit or tanong mga testimony ay hindi kasama yung kung may papatay na talaga ang nakalagay doon. Kaya pakinggan nyo ang video ito at siyempre huwag kalimutan nating i-follow ang ating, i-subscribe ang ating YouTube channel at share naman ang ating video. Kunting tulong lang, huwag nating ipagdamot. Libre po ang subscribes. 100% po libre ang subscribe button ni YouTube. Kaya ito yung video at panoorin natin hanggang sa dulo. Would you admit now na illegal yung ginawa ng NBI noon na pag-aresto kay Ronel Mas na walang warrant? Well, si Ronel Mas po was released precisely the reason why meron pong lapses po dun po May sa lapses. procedure. Okay. Would you also consider na the fact na merong ginawang pagbabanta si Baste Duterte na similar dito kay Ronel Mas na dapat umaksyon din yung NBI tulad ng pag-aksyon nila sa isang guro? Kaya katunayan, yan nga po yung aking binabanggit na tuloy-tuloy po yung investigation sapagkat alam nyo po yung warrantless arrest lesson nga po dyan kay Romel Mas yan na dapat po kasi immediate po yung pong pag-aresto. Pag yan po ay lumipas na, hindi na po tayo pwedeng mag-aresto under the law sapagkat papasok po ito sa illegal arrest po. Last na lamang. So, make a comparison ngayon. Bakit yung isang guro na nagbanta kay dati Pangulong Duterte agad inaresto at bakit itong isang vice president na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso or tinitingnan po ang administrasyon ng panahon na yon at ng panahon po ngayon. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed with your intervention, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang gabi, Ginoong Direktor. Kanina tinatanong sa inyo no, yung usapin nung trust rating. Na mas mataas yung trust rating ng Vice President kaysa sa Presidente. Bilang abogado, tinanong sa iyo ito kanina, may kinalaman ba ang approval sa trust? Kung mas mataas ang trust rating, ibig sabihin wala nang betrayal of the public trust. Well, wala po. Sapagkat sabi ko nga, sa akin pong pananaw, sa akin din pong kaunting eksperyensya bilang isang political advisor din po, yung ating pong mga survey is only a snapshot na mga pwedeng nangyayari. Alam naman po natin, ang tinatanong dyan, ilan lang o magpipili ng lugar kung saan po gagawin yung survey. Hindi po natin pwede itong maging basihan sa pag-imbestiga sapagkat pagkaganyan po yung ating ginawa, magkakaroon po tayo ng problema sapagkat ang mangyayari sa atin dyan, yung tinitingnan pala natin ay yung numero. At without accusing anyone, alam naman natin there are surveys that can be manipulated po. No, but having said that, kaya ako lang tinanong yon kasi baka yung mga nakikinig nating mga kababayan ay malito dahil hindi ba tamang sabihin na iba yung trust rating, iba yung betrayal of the public trust. Tama Hindi? po. Tama? Yung trust rating po ay base sa numero dahil sa survey. Yung betrayal of public trust, malinaw naman po yan na nakasaad sa konstitusyon na ito ay isang basihan ng impeachment. At saan po pumapasok ang betrayal of public trust? Pag meron ka pong ginawa na pag-violate, not necessarily criminal, hindi kailangan ng conviction, kundi sinasabi po, pag tinignan natin yung discussion po ng ating Constitutional Committee ng ginawa yan, binabanggit nga po dyan yung betrayal of public trust, yung hindi mo pagtupad sa yung oath of office, that will qualify as a betrayal of public In trust. other words, negative yung trust rating mo o 100% yung trust rating mo, base sa batas, base sa konstitusyon, pwede kang ma-convict. Whether negative or positive
trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust. Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po